praying, oh Lord. Let my cry for help come to you. Hear my prayer, oh Lord. Let my cry for help come to you. Do not hide your face from me when I am in distress. Turn your ear to me when I call. Answer me. Hear my prayer, oh Lord. Let my cry for help come to you. Hear my prayer, oh Lord. Let my cry for help come to you. Ito ay nanggaling sa Psalms 102 verse 1. Hear my prayer, O Lord. Nilagyan ko lang ng tono ngayon. Ngayon lang. Kalimitan kasi, magandang umaga sa inyo nga pala. Tanghali man o hapon o gabi. Brother Joe dito. Brother Joe dito ito. Kalimitan kasi ginagawa ko. Kapag hahawakan ko yung gitara ko, magpe-play ako. Bubuksan ko yung Book of Psalms. Lalagyan ko na lang ng melody yung mga lyrics na nandito. Minsan iba-ibang melody. Pag ako nag-iisa, ganun. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, si Brother Joe ako. At ako ay itong munti kong YouTube contents. Walang uncut, wala akong binabago, wala lahat. Whatever I said, it's final, done. Yun na talaga. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at hindi pa nag-subscribe. Day off ko ngayon, so mamaya ay magdadrive ako going to VA, veteran hospital para isoli ko isang gadget. For my sleep apnea. Kasi nag-undergone ako ng study sa sleep apnea. Kaya kung meron kayo noon, na pag natutulog kayo ay minsan nakakalimutan yung huminga. Ganun ako eh. Nakuha ko to nung pagkatapos ko na ng military service ko, syempre. Kasama yung sa kiniklaim ko na naging cause. It's part of it. So, kesera-sera, whatever will be, but I will tell you frankly na I will still keep on moving and serving the Lord kahit sa maiksing kahit sa maliit na programang ginagawa ko na to sa YouTube. Not to gain money, hindi. Isang tao man lang ho ang manampalataya sa Panginoon sa Kristo ay napakasaya ko na. At makita na lang kami sa langit at masabi namin na mag-high five kami. I told you, si Jesus Christ lang, ang Holy One of God, ang Holy One of Israel, ang only Savior ng ating kaluluwa. At doon tayo dadalhin at doon tayo magkikita sa kalangitan pagdating ng panahon na yon. Amen po ba? Ako muli si Brother Joe at kamusta na kayo? At nagtatalakay ako ng about sa life ni Jesus Christ, yung mga nakaraan ay mga introduction. But right now, ang sasabihin ko ngayon dito ay still yung life ng Panginoon sa Kristo nung pinanganak siya ng 4 BC. It was December 4 BC. Talagang December talaga. Not summer. It was December 4 BC.
Kasi ilang months lang namatay na si Hero the Great ng April 1, 4 BC. Pero hindi pa ganun ang calendar natin tulad ngayon tapos lilipat ng ano. Gregorian calendar, yung ayun ang sinunod natin. Hindi Julian calendar or Augustus calendar or something like that. So pero yun ang kinikilala natin na kapanganakan ng Panginoon ng 25 kasi nga doon lumitaw yung yung tinatawag na conjunction ng planet na nakita ng mga wise men sa silangan. Hindi ng topic natin, but yung buhay ng Panginoon Kristo naparito na siya. So from 13 years old si Jesus Christ na ating Panginoon hanggang sa 29 years old siya, walang nabalita, silent years yun. Pero nung lumitaw na siya, nung 30 years old siya, ay eto na po ang aking sasabihin. Historically speaking, si Flavius Josephus, isang Roman Jewish historian at military leader din ng Rome, pinanganak nung 37 AD. 37 AD, tandaan nyo. So, 37 AD, mga 4 years bago pagkatapos umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, siya naman ay pinanganak siya sa 37 AD. At kilalang kilala ang movement na Christianity, ang tawag is The Way. The Way muna. At naging historian siya. At sinulat niya noong 93 AD hanggang 94 AD about sa antiquities na historically sinulat niya yung Jesus Christ of Nazareth at saka si John the Baptist na nagbabaptize sa mga tao, which is true na historical figure sila. At yun, mababasa nyo na lang yung kay Josephus sa antiquities niya. At iba pa, iba pang mga Romans history ng Rome about that. So it's historical. Si Jesus Christ ay isang historical figure. Totoo siya na nag-exist at totoong siya ay pinanganak sa mundo. Basahin muna natin sa Mark chapter 2 verse 15 hanggang 20. Ang Book of Mark ang kauna-unahang gospel na naisulat. Pero nilagay lang siya sa pangalawa. Tandaan nyo, ang Book of Matthew, si Matthew ay siya rin si Levi, na kaibigan din ng Panginoon at naging disciple. Mark chapter 2. Mark chapter 2 verse 15 hanggang 20. Ang sabi rito ng 15, while Jesus was having dinner at Levi's house, si Levi ay siya nga si Matthew, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Glory be to Jesus. God bless His word. Si Jesus Christ, tulad ng mga tinapik ko noong nakaraan, makikita nyo ron na ang approach ng Panginoon ay parables, ay nang ginamit niya. So, kakaiba siya. Hindi siya mystic, hindi siya esoteric, hindi siya exoteric, hindi siya yung mga leader ng cult. Ang Panginoon sa Kristo ay bumaba siya, nangaral siya according sa Old Testament na inhula ng mga prophets na gagamit siya ng mga parables. Ano si Jesus Christ? Nung bumaba siya sa lupa. Tingnan muna natin dito. Si Jesus Christ, namuhay siya tulad ng isang tao. Pag may handaan, inimbitahan siya, pumupunta siya. Pero hindi siya namimili ng uupuan niya. Yung mga nag-iimbita lang sa kanya, dito kayo umupo, rabbi. Rabbi ang tawag sa kanya, meaning teacher. Dito kayo umupo. O dito kayo banda. Yung mga apostles niya rin, inimbitahan. Teka lang
Inusog ko lang. Inalis ko lang sa lilim, sa arawan masyado tong bulaklak para hindi siya malusaw o ano. Balik tayo. Ano to nalagaan ko to. Oops. Bonggambilya sa atin. So si Jesus Christ ay normal na tao, hindi siya mahirap lapitan. Pag inimbitahan siya, pupunta siya. Tulad natin, di ba? Nakikipag-usap sa mga tao. Walang misteryoso sa kanya. Just like he's living like tulad ng pangkaraniwan tao. With the exception na nagkakasala siya. He don't know about sin. So sa kanya, alam natin may purpose siya, kaya siya pumaba sa lupa. Ano si Kristo nung siya ay namuhay dito sa lupa? Alam niyo kung ano siya? He was a tactician. Pag sinabing tactician, may mga tactics siyang ginagawa o ginagamit. He was a tactician. According sa Mark chapter 12 verse 13, tingnan niyo itong isang pangyayari. Mark chapter 12 verse 13. Ang sabi rito sa 13, later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. They came to him and said, Teacher, we know you are a man of integrity. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. But you teach the way of God in accordance with the truth. It is right to pay taxes to Caesar or not. Should we pay or should not we? But Jesus knew their hypocrisy. Why are you trying to trap me? He asked. Bring me a denarius and let me look at it. They brought the coin and he asked them, Whose portrait is this? And whose inscription? Caesar's, they replied. Then Jesus said to them, Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. And they were amazed at him. Taktisya ng Panginoon, makikita niyo. Pinipilit nilang itrap ang Panginoon sa Kristo sapagkat ito is punishable by law ng Romans noon, yung hindi pagbabayad ng tax, yung tax evasion, punishable by either flogging or jail time, at kukunin lahat ng properties mo na naipundar. Yun ang punishment nun. Hindi pagbabayad ng buwis o hindi pagsunod sa tamang patakaran ng taxation. So si Jesus Christ, he was a tactician. Alam niya ang ibig sabihin ng taxation. Alam niya. Kaya nga, dumating yung mga Pharisees. Kasama yung Herodians. Alin yung mga Herodians? Sila yung mga guards. Sila yung mga private security ni Herodes, King Herod, na they can do warrantless arrest. Kasama ng mga Pharisees yung mga hypocrites. Kasi pag nagkamali si Jesus Christ na Panginoong Jesucristo ng pagsagot, huhuli na kagad siya. Para mapatay nila, di ba? Yung ng mga Pharisees. But Jesus said, alam niya, iniisip ng mga to eh. Give me the denarius, yung coin, yung maliliit na coin yun eh, made of silver. Kaninong inscription tsaka portrait ang nandito? Kay Caesar. Okay. Give to Caesar what is Caesar. Ibig sabihin, mag-tax kayo sa kanya. And give to God what is God's. Pero tandaan nyo, ginagamit ng ibang mga preacher to, sinasabi, I told you na magbigay dapat tayo sa Diyos. Hindi naman tithes na offering sinasabi rito. Yung render what is Caesar's to Caesar and render what is God's to God's. Ginawang example ng Panginoon, yung coins, yung monetary, yung currency, na yung currency na yon is supposed to be go back, yung taxes na yon sa Roman government until now. Ginagamit yon para bumalik sa gobyerno, para yung gobyerno maitustos naman sa paggawa ng karsada o ano pa mga bagay. Wala na tayong magagawa kung kinukurap nila yon. Pero yun ang talaga, naging patakaran. Pagkatapos, ang sabi, na ibigay nyo naman ang sa Diyos ang para sa Diyos.
Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na ibigay niyo yung pera niyo sa Diyos. Just, dalawang tao kasi yung kausap niya ron. Yung Herodians, yung mga guards, sila magdadala ng report kay Herodes o sa kung sino mang namumuno ron sa taxation kung walang nagbabayad o hindi sumusunod ang isang tao. So yung sinasabi, render to Caesar what's Caesar's. At yung pangalawang yung mga Pharisees, yung mga religious leader, na sinabi ng Panginoon, ibigay ninyo ang para naman sa Diyos. Ibig sabihin, Jesus Christ, as a tactician, He knows about the separation of the political system and the religious system. Kaya sabi, ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang bibigay mo sa Diyos? Pera, hindi. Sa Old Testament, makikita nyo sa Book of Moses, ang inaalay nila sa Diyos ay kumim, tumim, yung mga animals, yung mga ganyan. Ayun ang inaalay ng mga Pharisees sa Diyos. Kung yung mga Pharisees kumukolekta ng under the table na lagay sa mga nagtitinda doon sa Jerusalem noon, kung matatandaan nyo, na tinurn over ng Panginoon yung table, kasama yung mga nagbebenta ng mga kalapati, ng mga animals, di ba? Kasi ang may-ari noon ay mga Pharisees, para sa kanila bibili, yung mga religious leader na yon. So, kasi sila ang nagdi-decide kung ang handa mo, ang i-offer mo sa Diyos na kalapati o tupa ay karapat-dapat. Pag sinabi ng mga Pharisees, hindi pwede, blameless yan. Paano blameless? Galing pa kami sa malayo para mag-offer dito sa aming kasalanan na every year. Hindi pa ba sapat to? Hindi sapat yan. Meron ako doon, tinda na meron dong nagbebenta ng tupa na magaganda at tatanggapin ng Diyos yan. Yung pobreng tao, hindi niya alam, yung sinasabi ng Pharisees na tinda ron, siya pala may-ari nung, kaya siya ang kumikita, yung mga Pharisees. Ganun sila kakurap. So dito, pinaliwanag ng Panginoon ang separation ng state and religion. Through taxation, makikita natin. Magkaiba. So Jesus Christ was a tactician. Nabuhay siya na isang tactician. Gumagamit siya ng tactics. Hindi siya yung taong naglakad sa lupa na aanga-angay. He knew and he learned that from the start. Kaya yung missing years niya, doon niya binuhos yun. Sa pag-aaral, sa pagsasaliksik ng lahat ng mga nasusulat at yung mga gagawin ng mga tao sa kanya. Although alam natin siya ay anak ng Diyos. Pero as man, Jesus Christ as man, he learned and he studied yung mga behavior ng mga tao. Makikita rin natin dito, Jesus Christ, as a tactician, he knew about the moral law. He was a moral law tactician. Si Jesus Christ is a moral law tactician. Makikita natin sa John chapter 8 verse 3 hanggang 11. Tingnan natin yung naging kasaysayan doon. Na isa siyang moral law tactician. John 8. Okay, sabi rito sa John 8 chapter 3 hanggang 11, the teachers of the law and the Pharisees, eto, teachers of the law naman, yung mga teachers of the law, sila, lawyer sila ng Torah, ng law of Moses. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Nandun na naman yung Pharisees. Nung mga nakaraan, ang kasama nila, mga Herodians, mga guards ni Herodes. Ito naman mga tinatawag na teachers of the law na may kapangyarihan ding ipaaresto ang Panginoong Jesucristo gamit ang mga Roman soldier kung magkakamaling sumagot ang Panginoon. So ito, nag-combine na naman yung dalawang mga laban kay Kristo na ating Panginoon. Teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Yung babae caught in the act na nakikipagtalik sa isang lalaki na hindi niya naman asawa. So, caught in the act of adultery, they made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses, commanded us to stone such woman to death. Now, what do you say?"
They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. And at this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Dala-dala ng mga kalaban ng Panginoon Kristo, yung pang-accuse nila kay Jesus Christ. Gagamitin nila ang tinatawag na law of Moses, yung moral law. Pag nagkamali ang Panginoon Kristo rito, he's gonna be accused of yung breaking the law, maging ang Roman Empire mai-involve dito yung mga soldiers at aaresto din siya. Because si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ay he is a tactician. Alam niya na trap lang ito na sa kanya ay sinasabi ng mga Pharisees tsaka mga teachers of the law. Hindi niya inintindi. Kinukulit siya ng kinukulit. Kasi nagsusulat ang Panginoon sa buhangin . May sinusulat siya, mamaya sasabihin ko kung ano yung sinusulat niya na posible. Although wala ako sa panahon na yun, pero ayun ang next na kasunod nating di-discuss. So nandun siya, at yung mga apostol ng Panginoon Kristo, nasa paligid lang doon, nasa malapit sa Panginoon, nilapitan siya ng mga grupo ng Pharisees at ng mga elders of the law, yung mga scribes, mga marurunong, kumbaga sa mga masorets, yung mga merong masoretic text, diba? Sila yung alam nila yung paggagawa ng text ng law. So dito, si Jesus Christ as a tactician, sinabi niya na yung walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. May hawak ng mga bato, sigurado yun. Yung walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Hindi sinabi ng Panginoon Kristo sa mga Pharisees at elders. Ano ba sabi ng kautusan ni Moses? Batuhin ang gamapatay. Batuhin nyo. Babatuhin nga nila yun. Kasi sinabi mo, ginamit mo yung yung law of Moses . Ngayon, sino ang pagbibintangan ng murderer? Si Jesus Christ. Kasi inutusan sila na batuhin . Ginamit yung salita na yun, gagamitin yung salita na yun, sige, batuhin nyo. So, alam ng Panginoon na itatrap siya. Yung sagot ng Panginoon ay iba. Kasi kung sinabi ng Panginoon, ano ba nakasalagay sa batas ni Moses? Babatuhin hanggang mamatay. Gawin nyo, batuhin nyo. Yung iba ron, mga lawyer ng kautusan ni Moses . So, ayun ang ine-expect nila. Pag sinabi ng Panginoon sa Kristo, di batuhin nyo, unang-una, hindi naman ang Panginoon sa Kristo ang nakakita ng act of the act na nakikipagsiping yung babae sa hindi niya asawa. That's number one. Pangalawa, alam ng Panginoon sa Kristo na trap ito. Bakit? Yung babae lang ang dinrag nila palabas ng bahay. Asan yung lalaking kasiping niya? Sapagkat sa law of Moses, kinakailangan pati yung lalaki kakasuhan at babatuhin hanggang mamatay. Yung dalawa, nasa law of Moses yun. Nasa Old Testament yun, Deuteronomy, tsaka Leviticus. So makikita natin, lapse, walang alam ng Panginoon yun. Yung mga elemento ng pagkakaroon ng crime na ganun. So ang ginawa ng mga Pharisees, ini-insist siya. Nakita namin ito. Dapat bang batuhin? Kung sila kasi ang gagawa na yung kakalad ka rin yung babae, babatuhin, asan na yung lalaki? Di pinakalawalan lang yung lalaki. Ibig sabihin, yung lalaki, kilala nila kung sino. Ginamit lang nilang dami yung lalaki, kung sino man yun. Baka isa doon sa mga nakatayong babato kunyari . Yung dami na, yung gumamit ang dami sila
para itrap yung babae, yung babae gamitin na siya yung victim dito, yung babae, at para maging trap nila kay Jesus Christ kung ano magiging decision. Asa yung lalaki? Wala. They let him go. Kasi nga, trap lang yun. Ipe-frame up ang Panginoon sa Kristo. Framed ang tawag nun. Ipe-frame up siya. So makikita natin yung elemento ng crime ay hindi kumpleto. Yung asan yung gumawa ng isa pa? Asan yung ganito? Wala. So ang ginawa ng Panginoon ay sumusulat siya sa buhanginan at they keep on insisting, dapat bang batuhin? Dapat bang batuhin? Sabi ng Panginoon, sige, yung wala sa inyong kasalanan ng unang bumato, nagkatinginan nga sila eh. Sabi ng ibang ibang mga nagsasalitang preacher, maaring nagkatinginan sila. Which is true. Walang kasalanan. Kasi pag binato nyo yun, walang kasalanan. Lahat sila makasalanan. Hindi nila matanggap yun na ganun Na hindi sila banal. Sabi wala kasalanan. Ibig sabihin, they committed the same yung tinatawag na sexual sin. Itong mga Pharisees. Tsaka yung mga elders of the law. They committed the same sexual sins. Ibig sabihin, itong mga to, gumagamit to ng mga babaeng bayaran din. I tell you, kaya alam ng Panginoon, yung walang kasalanan sa inyo, ng pakikiapid, yun ang unang bumato. Mula sa matanda na mga Pharisees hanggang sa mga bata, ay binitawan nila yung bato nila, umalis sila. Napahiya sila. Kasi tactician ng Panginoon Alam niya yung taktika ng gagawin niya. Kasi itong mga Pharisees na to, they easily get beat sa mga ganon. Kasi they're hypocrites. Wala silang matinong ginagawa. Kaya alam ng Panginoon. So, Jesus Christ, He was a tactician. Nung panahon na yon ay ang mga Pharisees ay hindi nila na-trap ang Panginoon. Kahit na they trying to test Him that they might have something of which to accuse Him, Jesus Christ never let this thing happen to Him. Kasi hindi ng manner ng kamatayan ng Panginoon ang batuhin siya hanggang mamatay o itulak siya sa bangin o ibikti ang leeg niya o putulan ng ulo. Hindi yon. Ang manner ng death niya na inihula ng Old Testament ng mga prophets ay hanging on the cross. Pangalawa, si Jesus Christ, una, siya ay tactician. Pangalawa, Jesus Christ as a strategist. Strategist ang Panginoon. May strategy ginagawa. Hindi siya isang leader tulad ng mga leader ngayong mga religious leader na alam natin ang kasinungalingan, di ba? Ang Panginoon, strategist siya. Siya'y tao na katulad natin na lumakad sa ibabaw ng lupa, pero ang mission niya ay ang kingdom ng Panginoon ay maihayag sa lupa. He uses the strategy when he was walking on this earth as a teacher, as a healer, and as our Savior. Dito, strategy siya. Ang unang ginawa niya, nung after mabautismohan siya ni John the Baptist, at bumaba ang Espiritu ng Diyos, at bumaba sa kanya, sa kanyang balikat, at isang tinig ang nag-confirm na this is my son, in whom I'm well pleased. At hindi lang yun, at dinala siya ng Holy Spirit doon sa wilderness. At yung temptation ay nagtagumpay ang Panginoon sa Kristo sapagkat siya ang ating tagapagligtas, of course. At tinuturo lang ng Panginoon kung paano natin matatalo ang Diablo is through fasting and prayer and believing the Lord God Almighty at pagpe-praise and prayer natin, worship natin sa Diyos. He was a strategist. Naalala nyo nung yung babaeng inaakasuhan ng sexual immorality
papatayin siya, di ba? Ang Panginoon may sinusulat sa buhangin. Hindi niya lang first time ginagawa yun. Strategy siya. Yung mga places na pupuntahan nila, kung saan sila dadaan, iikot, kung saan sila hindi masyado mapupunan ng mga tao, ayun ang ginagawa niya ron. Parang magdodrawing ka ng mapa, mapping ang gagawin mo. Dito, Judea, tapos Samaria, dito tayo iikot, ganun. Ayun ang ano nila, ayun ang ginagawa ng Panginoon. So, strategist siya. Makikita nyo sa kilos ng Panginoon pag-uugali, doon sa Book of John na sinabi, makikita nyo pagiging estratehiya ng kanyang misyon. May strategy siya na ginagawa. First, because Jesus Christ was a strategist, He appointed 12 disciples according to Luke chapter 6 verse 13. Nung nabautismohan siya ni John the Baptist, eto na, nagsimula na siyang tumawag ng 12 apostol. Bakit 12 apostol? Di ba pwede naman marami kaagad? No, 12. Yung 12 apostol, ang specific job nila ay to look and search for the 12 tribes of Israel. Yun ang specific job nila. As 12 disciples, sila yung mga kasama ng Panginoon sa mission nila na ipangaral ang kingdom, ang salvation of Christ through faith. Pangalawa, ang strategy ng Panginoon, sapagkat marami ng mga taong nakikinig sa mga 12 apostol din na nangangaral, ay mahirap na para sa kanila ang magkaroon ng parang guerrilla move na babahay-bahay nila, 12 sila. Jesus Christ thought those people na willing na mag-serve sa Kanya, and then He appointed 70 disciples. 70. At tungtong 70 na to, by pair, lumalakad sila. Ito ay babae at lalaki. Babae, lalaki kung saan sila pupunta. So, 70 disciples. Para dalawa sila, sinesearch nila yung lugar ng Galilee o Capernaum, Samaria, yun. Doon sila. So, makikita natin yung strategy ng Panginoon. Kaya nga yung 70 disciples, then the 70 disciples returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Luke chapter 10, makikita natin no beginning verse 1. So siya ay strategist. At sa pagiging strategist niya, makikita natin na si Jesus Christ hindi lang siya tactician. Hindi lang siya strategist. Si Jesus Christ, when He was on this planet Earth, from 30 AD hanggang 33 AD and a half, ay Jesus Christ, He was a radical. Radical siya. Spiritual radical. At saka yung tinatawag na anumang mga custom ng tao, radical siya doon. Anumang mga tinatawag na tradisyon ng mga Pharisees, radical ang Panginoon doon. So makikita natin dito, radical ang Panginoong Jesucristo. Una, yung ethics. Ano ba dapat? Tulungan ng mahihirap. Helping the poor. Yung mga walang tawag rito, coat o balabal, bigyan ninyo, sabi. Yung nagugutom, nauuhaw, painumin ninyo, kahit kaaway nyo pa. Yun ang hindi matanggap ng mga Pharisees. Ang sa mga Pharisees, hindi nila ibibigay ang anumang meron sila sa mga mahihirap. Kasi ang paniniwala nila, yung mga mahihirap ay cursed. Cursed sila. Makasalanan sila o madumi sila. Ganun sila. Pero kay Jesus Christ, sabi niya, yung ethics niya, ang pangangaral niya, yung pagiging radical niya ay sa ethics sa pag-uugali. Dapat yung mga mahihirap ay tutulungan ninyo. Aanin niyo ang kayamanan.
Makamit nyo man ang buong sanlibutan kung ang buhay nyo naman ay mapahamak at inyong kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Pangalawa na radikal ang Panginoon about love. Alam ng Panginoon sa Kristo yung mga Pharisees, ang minamahalang nila, yung mga katulad nila, kauri nila, mayayaman, yung nakakatulong sa kanila. But Jesus Christ said, love your neighbor. Even love your enemy. And bless those who curse you. Hindi matanggap ng mga Pharisees ang mga ganito. Kaya radikal ang Panginoon sa pagpapaliwanag ng pag-ibig sapagkat ang love of God, makikita natin, ay tulad ng radikal. Bakit naging radikal? Napako ang Panginoon si Kristo sa krus. Pinarusahan siya ng mga makasalanan. Napako siya. Makikita natin doon, there is no love on that, di ba? Makikita natin, asan ang pag-ibig doon? Pinatay mo yung isang tao, ipinako mo sa krus, sa matinding sikat ng araw, na initan doon hanggang sa mamatay. Asan ang love doon? That was radical love ng Diyos sa tao. Na ang Panginoon sa Kristo, yung pagmamahal niya sa iyo, ay ipakikita niya sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi tayo dapat talaga ang mapatay o mamatay lahat, maubos dahil sa kasalanan. Pero siya na lang, kinuha niya at pinasan niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. At siya'y namatay doon sa Kalbaryo. Dala ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Kaya mga kapatid, siya ay radikal na ang pag-ibig niya sa atin ay gayon na lamang. At ang pag-ibig ng ating Ama sa atin ay gayon na lamang na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang sino mong manampalataya at manalig ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. San radikal ang Panginoong Jesucristo? Justice. Sa justice. Ang sabi ko meron sa inyong ang mga Pharisees, an eye for an eye and tooth for a tooth. Ibig sabihin, pag sinaktan ka, labanan mo. Pero ang Panginoon, radical siya. Harapan niyang sinabi sa mga Pharisees, etong tunay na justice. Kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, sa isang pisngi, iharap mo pa yung kabila mo. Pagpatawad kayo, ang sabi, and bless those who curse you. Si Jesus Christ, radikal kung mangaral. Hindi niya itatago ang meaning ng sinasabi niya. Sapagkat this is the right time, nung nasa panahon na siya noon, this is the right moment na maintindihan ng mga religious leader ang ibig sabihin ng serving the Lord. Kaya Jesus Christ, sabi ng Bible, He thought with authority, according to Mark chapter 1, verse 22. He thought with authority. And sabi rito, and they were astonished at His teaching, for He taught them as one having authority, and not as the scribes or the Pharisees. May authority. Radical. Alam niyo ba, kung unawain ninyo, ang Panginoon sa Kristo, hindi siya nagsasalita, sa akin hindi siya nagsasalita ng ganun. Alam niyo mga kapatid, dapat magsisi kayo sa inyong pong mga kasalanan. Para si Tia Deli, kung natatandaan niyo. Nung bata pa ako narinig ko yun. Si Tia Deli. Ito po, o kaya si Tia Deli muna. Mga kaibigan, ito po, tingnan natin ang kasaysayan ni ganun siya, di ba? O kaya si Kuya Cesar, yung umulan sana ng pera. Bata pa rin ako narinig ko sa radyo, tsaka sa pelikulan. Eto na po siya, basketball, nag-a-announcer siya. Eto na po sila, tumatakbo. Ay, naagaw ang bola. Mabagal magsalita yung bola pala na-shoot na. Ay, na-shoot na pala ang bola. Yan, nag-dribble ulit siya. Ayan, ang score ay 20. Yung pala 30 na pala. Ay, 30 na pala. Mabagal magsalita. Alam nyo, sa mga, ang edad ay medyo advanced na. Pero tandaan nyo, age is just a number. Huwag kayo maniniwalang matandaan ako, hindi. Sa Old Testament nga, di ba yung matatanda, yung matatandang nandun, matanda na sa panahon natin. Pero sa kanila, yung edad 100 nun, totoy. Teenager pa o bata.
So dito, makikita natin dito na si Jesus Christ, once He said a word with authority, kung ako nasa panahon na yon, nakikita ko sa Panginoon Kristo, He just like this sitting. And then He was just looking at you. Kasi nakikita niya yung soul mo. His eyes can see your soul. Tatawagin ka pa nun bang? Joe! Magugulat ka. Yung pangalan mo, alam niya. Do you have a second, Joe? Come here. Ganun siya. Ganun na pipil ko eh. Yes, Lord. Bukas, mangangaral ka. Pumunta ka sa Samaria. Pwedeng pakitawag mo muna si Levi bago ako umalis. Ganun ng Panginoon. Ganun ka-normal. Hindi siya yung pinoportray ng iba na nakasuot lagi ng mahaba ang Panginoon, naglalakad ng ganyan. Peter, nasan ka, Peter? Hindi ganun ang Panginoon. He speak and He thought with authority. Inutusan niya mas mga espiritu, sinigawan niya. Kahit si Peter nga, di ba? Nung, ay Panginoon, hindi ka dapat mabayubay sa krus. Hindi dapat mangyari sa'yo. Ano sabi ng Panginoon doon? Sa verse na yun. Get thee behind me, Satan. Tinawag niya si Pedro na Satan, yung Satan na nasa likod niya at sa bibig niya na sinasabi niya na hindi daw dapat magdusa ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So Jesus Christ lived one time on this earth as a radical. He is a radical preacher. He preaches spiritual things with authority. Si Jesus Christ, yung strategy niya ay ganito. Tulad na nangyari sa Book of Acts, chapter 17, verse 6. The world was turned upside down. According to Book of Acts, that was happened in AD 60 nung kumalat na yung Christianity. The world turned upside down. Dahil ang mga Christian noon, they're so radical. They're preaching boldly the gospel. Hindi yung matimtimang gulay na nananatahimik. Sister, ganito pong sabi ng Diyos. Punta po kayo, makinig po kayo sa preaching ni Brother Joe. Okay. Hindi po ganoon ang Panginoon. Kung sa akin, siguro ganito. Pag may time ka, kapatid, na makinig, gawin mo na bago pa dumilim ang lahat at maging gabi na ang lahat. Ganun ikaw. Kaya nga, ang daming hypocrites, false religion, di ba? Para maakit ka. Ayun ang nakakatakot yung mga akala nyo, yung nakaganito, tapos nakakatakot yun. Kaysa sa taong normal na nagsasalita ng katulad ko. So, ang Panginoon sa Kristo, strategy siya. And then, kaya, nung mga 325 AD, eto na si King Constantine, kinilala niya ang Christianity na isang pananampalataya dahil sa mga soldiers niya na mga Christian na tumulong sa kanya na matalo ang kalaban doon sa Eastern Europe. So mga kapatid, ang Panginoong Kristo ay tactician, strategist, at radical. Kaya yung radical thinking ng Panginoon na baguhin ang sistema ng religious belief ng mga Jew at ng sino mang Gentile at makita nila na there is only one God at meron lamang isang Holy One na isinugo kundi ang Panginoon sa Kristo. Siya mismo, tinutukoy niya sarili niya.
Ito ang naging klase ng pagmiministry ng Panginoon dito sa lupa. Mga kaibigan, yun lang aking share.